Nagbabalik ang pambansang morning show, Rise and Shine Pilipinas. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng isang tao ang kanilang pangalan. Pero paano kung may mali sa birth certificate o may kailangan palitan? Kaya naman, ang tanong ng marami, paano ba ito may tatama o mababago sa legal na paraan? At ngayong araw, kasama natin at Atty. Ruel Ilaga na presidente ng Integrated Bar of the Philippines Quezon City Chapter para ipaliwanag ang proseso nito sa ilalim ng Civil Code and Republic Act 9048. Attorney Rise and Shine, welcome of course, welcome back. Lagi natin kasama yan kapag Miyerkules. Attorney, ayon sa Republic Act 9048, ano ba ang maaring baguhin o itama sa ating pangalan at ano naman ang hindi pinapayagan? Okay, so itong batas na ito napakaganda. Lalong-lalo na ngayon ang dami nag-avail ng batas na ito. So sa ilalim ng RA 9048, maaari mong palitan, i-correct of course yung pagkakamali, clerical or typographical error sa yung first name or nickname. Okay, so importante clerical or typographical error lang. Okay. Okay. So yun yung sakop ng batas na ito. Yun lang ang pwedeng palitan? Yes, yun lang pwede. Pero in-amend dito yung isang batas, dito naman sa in-amend na batas dito, pwede mong palitan yung date of birth and of course, yung gender mo. Pero yung gender, pwede mo lang siyang palitan kung talagang nagkamali lang. Hindi dahil gusto mo magpalit ng gender mo. Okay. Kapag date of birth, pinapalitan to kapag? Kapag nagkamali ng entry doon sa birth certificate mo. Pero hindi mo ako consider para maging late registry yun? Hindi iba naman yun. Okay. Attorney, gaano naman kahalaga na tamang naka-indicate na pangalan natin sa civil registry? May mga implikasyon po ba kung mali ito? Okay, yung birth certificate natin, alam natin ito yung primary and best evidence of your identity. So kung nagkamali ka ng entry sa birth certificate, maaring madaming dokumento, legal documents na maapektuhan at dahil iba-iba yung entry mo sa birth certificate, iba-iba yung entry mo sa ibang legal documents, maaring mahirapan ka to secure other documents. Pero yung ibang ginagawa, attorney, pag ganyan parang kapag may kulang sa pangalan, kasi dati nung araw daw, laging may Jose o Maria ang mga pangalan. Tama. Tapos parang nitong huli, parang tinatanggal nila yung Jose Maria. So nag-iiba yung pangalan sa birth certificate, tapos nag-iiba kapag nasa legal documents na anong pwedeng gawin gano'n? Affidavit ba? Ano ba pwedeng gawin? So ito yung nga yung sakop ng batas na to. Okay, you can just file a petition sa civil register. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang pumunta sa korte upang i-correct yung mga errors na to. Punta ka lang sa civil register, you file a petition, you have supporting documents na nagsasabi na ito yung pangalan na ginagamit mo at wala ka namang any consequences or prejudice na ginagawa sa ibang tao, hindi dahil gusto mong tumakas sa krimen, then you can file and ay gagant naman yung petition mo for the amendment or correction. Usually kasi sa baptismal certificate nung araw doon na ilalagay yung Jose, yung Maria, and other names na related of course sa relihiyon mo. Well, attorney, sa ilalim ng 1948, bukod sa atin nabanggit, ano-ano pa yung mga sitwasyong pinapayagan yung change of first name? Okay, so una, clerical or typographical error. Okay. Basically, nagkamali ka lang ng entry, yung mga honest mistake. Pangalawa, ito yung medyo subject to evaluation. Okay. Kung una, yung first name mo, ridiculous. Okay. Halimbawa, siguro yung pangalan mo, medyo nagmumura. Okay, pwedeng ganun. Okay, avoid confusion. Okay, maaring may dishonor also dun sa pangalan na meron ka, so gusto mong malayo, malinis yung pangalan mo. Ito yung mga basis for you to correct yung first name mo, other than clerical or typographical error. How's that being examined? Like, until when siya pwedeng payagan at hindi payagan? On some cases, attorney. Okay, wala namang timeline dito. Halimbawa, tingin ko ngayon nangyayari, halimbawa na-involve yung pamilya mo siguro sa flood control, o kaya nagalit yung mga tao sa pangalan na yun for whatever reason, then you can file a petition to correct on that basis. Attorney, how about kapag halimbawa ang nanay-tatay ko, naging void yung kasal, nagkaroon ng bigamy or any cases, and you are asking to change your surname naman, is there a chance? Okay. So, you file a case annulment. Of course, gusto niya mabalik yung apelyido niya nung hindi pa siya kasal. Okay. Consequence yun. Okay? If the court will grant your petition annulment, konsigyan ka ng karapat. Okay. Pero nothing to change naman. Paano pag documents, attorney? Ikaw na bahala. Automatic na yun. I-annotate yun dun sa
sa birth certificate mo na meron kayong marriage, nullity of marriage order, as a consequence, babalik na dun sa dati mong apelyido yung gagamitin mo. Okay. Attorney, para sa mga gusto mag-file ng petition to change or correct their names, what are the documents na kailangan? Okay, una-una, you file a petition before the civil registry. Okay? And supporting documents, private or public documents that would show na ito yung pangalan na ginagamit mo sa ibang private or documents. Pangatlo, importante din na may clearance ka. Ibig sabihin, wala kang pending case. Kasi yung iba, nagpapalit ng pangalan para magtago o para hindi maging liable sa mga crime or cases against them. So ito yung mga basic requirements na kailangan mo if you want to, of course, file a petition for the correction of your entry in the birth certificate. Okay, attorney, bilang panghuli, gaano katagal ang proseso ng pagbabago ng pangalan sa ilalim po ng RA 1948? Katulad ng sinabi ko, may dalawang basis. Una, clerical or typographical error. Ito yung nagkamali lang, honest mistake. So ito medyo madali lang. Okay? You just need supporting documents na mga gamit ito. Mga may grounds. Fusion, pangalan mo, ito yung medyo tatagal kasi subject to sa evaluation. Are there any complicated scenarios happen here in the Philippines when it comes to changing names? I think may misconception. Kasi akala nila because meron tayong 9048, you can already file for a petition to change your sex or gender. Hindi yon. Kasi nakalagay dito sa RA 9048, clerical or typographical error. Kasi yung change mo yung gender, change mo ng status mo or yung apelyido mo, it would require a lot of things kasi meron yung legal consequences. Okay, so pwede pa din pero under different law na siya? Yes, pero medyo mahabang usapin pa yon. Okay. And of course, subject to kailangang mag-file ng case in court. Okay, attorney, if given a chance, papalitan mo ang pangalan ko, papayag ka bang last name ko ay Ilagan? Pwede. Fifi Ilagan. Ayun. Ayos. On that, maraming salamat sa pagbigay sa